Naniniwala ba kayo na bago tuluyang lumisan ang isang kaluluwa, may dinadaanan muna itong mga taong mahalaga sa kanya, hindi para manakot, kundi para magpaalam? Minsan, ang pagpaparamdam ay hindi sinasamahan ng sigaw o bangungot. Minsan, ang dala nito ay lungkot at isang bigat sa dibdib na hindi mo maipaliwanag. Iba ang lamig nung madaling araw na iyon ng Abril 2003. Hindi iyon yung preskong hangin ng tag-init. Ito yung uri ng lamig na dahan-dahang gumagapang sa balat. Yung lamig na kahit balot ka na ng kumot, parang may kulang, parang may mali. Bigla na lang akong nagising. Alam nyo yung pakiramdam na parang may nakatitig sa inyo? Yung bigla na lang dudilat ang mga mata mo kahit wala namang tunog? Ganoon ang nangyari sa akin. Tahimik ang buong kwarto. Tanging ugong lang ng lumang electric fan ang maririnig. Paulit-ulit, nakakaantok. Pero sa gabing iyon, nakakabingi. Pagtingin ko sa tapat ng pader ng kwarto ko, malapit sa pintuan, doon ako napatigil sa paghinga. May nakatayo roon. Sa sobrang dilim, anino lang dapat ang makikita ko. Pero siya, parang may sariling liwanag malabo, mahina, pero sapat para makita ang anyo niya. Noong una, inisip kong nananaginip lang ako. Pero habang lumilipas ang mga segundo, mas luminaw ang figura. Nanikas ang buong katawan ko. Kinilabutan ako mula ulo hanggang paa. Pero hindi ito yung takot na gusto mong sumigaw. Ibang klaseng kaba ito. Tahimik, mabigat, malungkot. Siya pala ang fiancé ng kapatid ko. Nakatayo lang siya roon. Suot ang pamilyar niyang t-shirt. Yung madalas niyang isuot kapag bumibisita siya sa amin. Wala siyang sinasabi. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Tapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. At kumaway. Hindi yung masayang kaway, kundi yung marahang galaw na parang nagsasabing, aalis na ako. Malungkot ang mga mata niya, pero may bahagyang ngiti sa labi. Yung ngiting puno ng paalam. Ilang segundo lang ang lumipas. Unti-unti siyang naglaho. Parang usok na dahan-dahang hinihipan ng hangin. Doon ko lang nagawang huminga ng malalim. Basang-basa ako ng pawis kahit sobrang lamig ng paligid. Hindi na ako nakatulog muli. Nakatitig lang ako sa pader hanggang sa pumasok ang liwanag ng umaga. Hindi pa tapos ang pag-aagahan namin nang dumating ang balitang dudurog sa puso ng kapatid ko. Isinugod pala sa ospital ang fiancé niya noong madaling araw na iyon. Hindi na siya umabot. Isang malalang asthma attack. At ang oras ng pagpanaw niya, eksaktong oras kung kailan ko siya nakita. Nakatayo sa tapat ng pader ko. Kumakaway. Doon ko napagtanto. Hindi siya nagpakita para manakot. Hindi siya nagpunta para manggulo. Nagpunta siya para magpaalam. Dahil alam niyang sa pamamagitan ko, makakarating ang huling mensahe niya bago siya tuluyang tumawid sa kabilang buhay. Minsan, ang mga paramdam ay hindi babala. Hindi rin sumpa. Minsan, isa lang itong huling sulyap mula sa mga taong hindi handang iwanan tayo nang walang paalam. Kaya pahalagahan natin ang bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Dahil hindi natin alam kung kailan ang huling kaway. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Nananatili itong tulay sa pagitan ng dalawang mundo.